Manalangin po tayo mga minamahal. Opo dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat minsan pamala Panginoon sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo kami ng dakilang oras, dakilang araw malapang sa panong ito Panginoon na narito po kami, dinala mo sa imba na gawain upang sama-sama kang purihin, sama-sama kang paglingkuran, Panginoon. Maraming salamat sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. At minsan pa humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga kamalian, mga pagkukulang at dalangin po namin ang mga salita mong aming mapapakinggan, Panginoon, patuloy na dumaloy sa aming isip, sa aming puso, Panginoon. Tulungan mo kami maunawaan yung mga salita at hindi maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, dakilang Diyos. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Tulungan mo kami maisabuhay ang bawat salita mong amin pong napapakinggan, Panginoon. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal. Purihin po ang ating dakilan Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamahal dito sa Genesis 18, 1-7. Maminamahal, nais ko po muna magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos natin pinaglilingkuran. Napakapalad po natin, maminamahal. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, tayo po ang nakatitiyak na tayo po yung nakasasamba sa tunay na Diyos. Amen. Dahil yung iba, maminamahal, 1914 ng ang simbahan nila, hindi pa alam kung sino ang Diyos at hindi alam kung ano ang pangalan ng Diyos. Amen. At nagpapaabot po tayong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at nagpapaabot din po tayo ng pag-alala, maminamahal, sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga minamahal natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat po ng mga kapatiran po natin, nakasama po natin ngayon sa ating general worship, sa ating banalapunan, at gayon din sa ating mga beloved preachers, beloved workers, beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po ng mga narito ngayon, mga bisita, maminamahal, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon at kindly, buksan po natin ang ating pong mga talatang nabanggit, maminamahal, Genesis 18, 1-7. Dito po sa Genesis Kapitulo 18, talatang 1 hanggang 7. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insina ni Mamre, habang siya nakaupo sa pintuan ng tulda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas. At narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubugin mula sa pintuan ng tulda. At yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay pinamamanhik ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig at maghugas. Kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa ililim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso. At pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo na parito sa inyong lingkod at magsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. 6. At si Abraham ay nagmadaling mapasatulda ni Sarah at sinabi, maghanda ka agad ang 3 takal na mainam na harina. Iyong tapayin at gawin mo mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya at ibinigay sa alipin at siya nagmadali upang lutuin. Amen. 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 Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Naman, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating The Wonder of Worship. Ang kamanga-manga sa pagsamba. Dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, ito po ay reaksyon, maminamahal, ni Abraham nung nagpakita sa kanya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng 3 anghel na nagpakita sa kanya.
Sa mga talatang ito, maminamahal, malalaman po natin paano natin mapapahanga ang Diyos sa pagsamba. Ang Diyos pala, maminamahal, pwede nating mapahanga sa ginagawa nating paglilingkod, sa ginagawa nating pagsamba sa Kanya. Amen. Ito po ay unang ipinakita ni Amang Abraham. Maminamahal, lahat ng mga talatang nabasa po natin, himay-himayin po natin paano napahanga ang Diyos sa pagsamba ni Amang Abraham. At bilang mananampalataya, maminamahal, dapat ito po ang pinakamaging mitiin natin sa paglilingkod sa Diyos, yung mapapahanga natin siya. Kasi maminamahal, bakit dapat nating mapahanga ang Diyos sa pagsamba? Dahil, mga minamahal, kamanga-manga ang pagkalika sa atin ng Diyos. Amen? Alam niyo po bang sa lahat ng ginawa ng Diyos, sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, tayo po ang pinakabukod tangi, maminamahal, napaka-espesyal na ginawa ng Diyos. Ang tawag sa atin ng banal na kasulatan, tayo po ang tinatawag na obra maestra ng Diyos. Kasi yung mga nakikita po natin ngayon, ang mga bundok, ang dagat, ang mga bituin sa langit, ang buwan, ang araw, ang mga punong kahoy, ang lahat ng mga hayop dito sa lupa, ginawa niya lang yan sa salita. Binabanggit niya lang. Magkaroon ng liwanag, nagkakaliwanag. Magkaroon ng dagat, nagkaroon ng dagat. Magkaroon ng mga hayop sa parang, nagkaroon ng hayop sa parang. Punuin ng mga isda ang dagat, nagkaroon ng mga isda sa dagat. Magkaroon ng mga punong kahoy. Bawat salita lang ng Diyos, lumalabas lahat yan. Kaya ganun ka makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Pero alam niyo ba sa atin, maminamahal, hindi tayo ginawa sa salita lang ng Diyos. Ginawa tayo sa kamay ng ating mahal na Panginoon, kanyang obra maestra. Nililok niya tayo, maminamahal, sabi, kinuha niya tayo sa alikabok, at ito po'y hinugisan niya, maminamahal, nilikha tayo, nililok ng obra maestra na kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang pinaka-espesyal na ginawa ang Diyos sa lahat ng mga nakikita natin, sa lahat ng mga nandito sa mundo, kundi tayong mga anak ng Diyos. Kaya sinabi ni Haring David dito sa Psalms 139 verse 14, sabi niya, I will praise thee for I am fearfully and wonderful made. Marvelous are thy works and my soul knoweth right well. Ang sabi niya, ako'y magpapasalamat sa Panginoon sa pagkagawa mo sa akin na kilakilabot at kamanga-manga. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay malalamang mabuti ng aking kaluluwa. Pinuri ni Haring David na minamalang ating mahal na Panginoon sapagkat napakaganda ng pagkalika natin ng Diyos, na pagkalika sa atin ng Diyos. Kamanga-manga, sabi, wonderfully made. Obra maestra, maminamalan, sabi, fearfully and wonderfully made. Ginawa tayong pinaka-espesyal. Kung tutusin, kaya niya rin tayong gawin sa salita lang, pero ayaw niya. Gusto niya, maminamahal, espesyal, at napakaganda ng pagkakalika sa atin. Tignan niyo, maminamahal, ang dami natin, maminamahal na tao, 8 billion na tayo more or less sa buong mundo, pero hindi pare-pareho ang DNA test natin. Amen? Hindi pare-pareho ang DNA test. Walang nagkaroon ng magkapareho na DNA test, pati sa fingerprint, iba-iba. Walang aksidenteng naging magkatulad ang fingerprint, ang ating DNA test. At higit sa lahat, binigyan niya tayo mga minamahal ng tinatawag na cells. 100 trillion cells. Binigyan ka ng 100 trillion cells para maprotektahan ka sa mga sakit, mga karamdaman, para lumakas ang iyong immune system, para hindi ka magkasakit, hindi ka basta tatablan ng anumang sakit. 100 trillion cells. Imagine. Protection ng Diyos sa katawan niyan. Pero, tignan nyo,
Bakit madali magkasakit ang tao ngayon? Sinisira ng tao yung kanyang cells na ginawa ng Diyos. Sa pamagitan ng mga pagkain, ng mga preservative, sa pamagitan ng mga vaccine na yan, sabi, para lumakas ang immune system. Pero actually, ang vaccine, maminamahal, pinapatay niya ang immune system mo. Pinapatay niya ang mga cells. Pinapatay nito ang ating mga selula. At tignan nyo ngayon, maminamahal, karamihang mga dinapuan ng mga matitinding mga sakit ng mga virus, yung may mga tumanggap na mga vaccine. Panliling lang ng mga doktor yan, maminamahal, na yung tinatawag na vaccine, ito'y pampalakas ng immune system. Pero ang totoo niyan, sapat na ang ibinigay ng Diyos, mga minamahal, na 100 trillion cells para, mga minamahal, ikaw po ay lumakas ang immune system para hindi ka karakadaka, dapuan ng sakit. Kaso, sinisira rin ng tao ang immune system. Sa pamagitan ng mga tinatawag na radical, yung mga nalalanghap natin ng mga sigarilyo, nalalanghap natin mga usok, mga kinakain nating mga preservative, mga mamantika, pinapatay natin yung mga cells natin. Kung alin pa yung pinakamasarap at walang bayad, ito yung hindi natin pinapansin. Nandyan lang yung mga malunggay, nandyan lang yung mga gulay na makapagbibigay ng para lalong lumakas ang immune system natin. Pero yun ang hindi natin pinapansin. Mas gusto pa natin yung mga junk food, yan sa Jollibee, mga french fries, mga hotdog, mga fried chicken, na pinapatay nito ang mga cells natin. Kaya yan ang dahilan kung bakit nabaliwala yung 100 cells, 100 trillion, 100 trillion cells binigay ng Diyos sa iyo. Pero bawat isang stick ng sigarilyo, pag humitit ka ng isang sigarilyo, 1 billion cells naman ang pinatay mo sa katawan mo. 1 billion. Kaya unti-unting nauubos yung mga cells natin sa katawan, namamatay hanggang magkaroon na tayo ng iba't ibang uri ng sakit. At higit sa kamanga-manga na ginawa ng Diyos sa atin, maminamahal, yung kanyang pagliligtas. Amen. Napaka kamanga-manga ang kaligtasan na ginawa ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito po sa Ephesians chapter 2, verse 7 and 8, sabi rito, upang sa panahong darating ay maipahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin ni Kristo Jesus. Sabi ng verse 8, sapagkat sa biyaya tayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang isa sa pinakahigit na kamanga-manga na ginawa niya sa buhay natin, yung kanyang paraan ng pagliligtas. Amen. Ano ang paraan, maminamahal, ng pagliligtas na ginawa ng dakilang Diyos? Siya ang namatay para sa atin. Sinabi ng Roma 5:8, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo'y mga makasalanan pa, siya ay namatay ng dahil sa atin. Amen. Kung sa mga Greek mythology, maminamahal, magbasa kayo ng kung mababasa yung mga Greek mythology, yung mga goddess and goddesses dyan, napakamakapangyarihan. Hindi sila matalo, gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan para manalo sila sa mga kalaban. Marami silang kapangyarihan, mga minamahal, para maipagtanggol ang kanilang sarili para wag silang mapatay. Kasi para sa kanila, ang kamatayan na minamahal ay pagkatalo. Pero iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tutusin, maminamahal, hindi kayang patayin ang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, maminamahal, nung siya po ay nagkatuwang tao, naroon pa rin ang kanyang pagiging Diyos. Kung siya po ay nagpagaling ng karamdaman, nagbumuhay ng mga patay, kumikilos siya bilang Diyos. Hindi nawala yung kanyang pagiging Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Kaya pwede siya, maminamahal, na huwag mapahawak, huwag mamatay, maminamahal, sa kamay ng mga Hudyo, kung gugustuhin niya. Sabi nga ng Mateo 26, talatang 53, kaya kong magpadala ng bilyon na mga anghel para iligtas ako. Sabi niya, maminamahal, sabi ni Pilato sa kanya,
Hindi mo ba kayang ipagtanggol ang sarili mo? Hindi mo ba alam? May kapangyarihan akong iligtas ka at meron akong kapangyarihan na ipapatay ka. Ang sagot sa kanya na malapang ng Kristo, hindi mo ba nalalaman? Sabi niya sa Mateo 26, talatang 53, sabi niya, hindi mo ba nalalaman na kaya kong magpatawag ng 12 legions of angels, 12 legions. Kaya ko magpatawag ng 12 legions of angels para iligtas ako at hindi ako mapahamak. Dahil sa isang command niya lang, lulusob ang mga anghel para hindi siya mapako sa krus, para hindi siya mamatay. Amen. Alam niyo ba, maminamahal, ang kapangyarihan ng isang anghel, kung mababasa niyo ang 2 Kings chapter 19 verse 35, kaya pong pumatayan ng 185,000. Isang anghel lang. 185,000 ang mga sundalong pinatay lang ng isang anghel. Isang anghel lang ang pumatay. Makapangyarihan ng anghel. Pero kayang tumawag ang ating mahal na Panginoong Kristo ng 12 legions of angels para hindi siya mapako sa krus. Ang 12 legions of angels, maminamal, bawat isang pulutong, bawat isang legion equivalent to 10,000 angels. 10,000 angels ang equivalent ng isang legion, pero 12 legion ang kanyang tawagin. Kaya nga, walang magagawa ang mga taong nagpapako sa kanya sa krus, kahit mga minamal mga Roman soldier na makapangyarihan sa panunayan, pwedeng hindi mamatay ang ating mahal na Panginoon, pero hindi siya katulad ni James Bond na mamamatay na lang, naliligtas pa. Hindi siya katulad ng mga napapanood natin sa pelikula, mga Greek mythology, mga Roman goddesses, Roman God, maminamahal, na ginagamit ang kapangyarihan para maipakita na sila ay magaling, sila ay makapangyarihan at hindi pwedeng talunin at hindi pwedeng mamatay. Ang ating mahal na Panginoon, namatay siya para iligtas tayo sa kamatayan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang kamatayan niya ay hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Kamanga-manga ang kaligtasang ibinigay niya sa atin. Ang kamatayan niya ay para sa kaligtasan natin. Kung magtatawag siya ng 12 legions of angels, hindi sana tayo maligtas sa kamatayan. Hindi sana tayo naligtas sa kasalanan at sa dagat-dagatang apoy. Amen. Pero ginawa niya, maminamahal, ang bagay na yan. Namatay siya sa kahihiyan. Namatay siya sa ilalim ng sumpa. Namatay siya sa kahihiyan. Namatay siyang walang kalaban-laban, maminamahal, para tayo po'y iligtas, para tayo po ay makasama niya sa langit, para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kahangahangang pagliligtas. Amen. Dahil sabi ng Biblia, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Kinuha ng mahal na Panginoong Kristo ang tibo, yung pinakakamandag ng kamatayan, para pag tayo'y namatay, pag tayo ang mga mananampalataya ay namatay, wala na sa atin ang tibo ng kamatayan. Pagpikit natin dito sa lupa, siyang pagdilat natin sa piling ng Diyos sa langit. Kaya wala nang kamandag sa atin ng kamatayan. Sa mga mananampalataya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang kamatayan sa mga matutuwid ay tagumpay at buhay na walang hanggan dahil sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon Kristo sa krus. Kaya nga kamanga-manga. Amen? Dapat itanim natin sa isip natin yan, maminamal, huwag niyong baliwalain ang kaligtasan. Huwag niyong isang tabi, huwag niyong parang panakipbutas lang ang paglilingkod sa Diyos. Hindi biro ang ginawa ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo para tayo po'y maligtas, para tayo makapiling niya sa langit. Amen. Dito po, maminamahal, sa banal na kasulatan, gantihan natin, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon sa kanyang kahangangang pagliligtas, sa kanyang kahangangang paglikas sa atin. Gantihan natin sa paglilingkod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin din natin kahanga-hanga ang paglilingkod natin sa Kanya. Amen?
Dito po sa ginawa ni Abraham, minamahal, ipinakita niya paano mapapahanga ang Diyos sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagsamba. Unang-una, sabi po, minamahal ng Genesis chapter 18 verse 2, sabi po rito, at pagkakita niya, sabi rito, at pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin. Ibig sabihin nito, minamahal, serve God with excitement. Serve God with excitement. Yung pong pagmamadali ni Abraham, minamahal, para salubungin ang ating mahal na Panginoon, ito po'y tanda ng excitement. Excited siya, minamahal, nalaman niya, sabi niyo sa verse 1, napakita ang mahal na Panginoon kay Abraham. Alam niya, yung pong tatlong anghel na yun, minamahal, na nasa harap niya, ito po'y ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagmanifest ng anghel. Amen? At nung nalaman niya ron, minamahal, na yun ay ang ating mahal na Panginoon, sabi pagkakita niya sa kanila, tinakbo niya upang sila'y salubungin. Dapat, pag maglilingkod ka sa Diyos, huwag mong tanggalin ang excitement. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi ka na excited, mga minamahal, tanungin mo ang sarili mo, anong pagkukulang mo? Siyasatin mo ang sarili mo, maminamahal. Ang tawag diyan sa mga Kristiyanong hindi na excited sa paglilingkod sa Diyos, backslider in hearts. Backslider in hearts. Sabi ng Proverbs chapter 14, verse 14, ang mga Kristiyanong tumalikod sa puso ay nabubusog sa kanilang sariling lakad. Pag wala na yung excitement, maminamal sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka nasabik, wala na ang iyong pananabik, wala na ang iyong enthusiasm sa paglilingkod. Backslider ka na. Simula na yan ng pagtalikod sa Diyos. Dapat pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, lagi kang sabik, katulad ng mga mababasa po natin mga Kristiyano dito sa Biblia. Tingnan niyo mga minamahal mga talata dito sa Psalms 42 verse 1 and 2, Psalms 63 verse 1, at Psalms 143 verse 6. Tignan nyo kung paano, maminamahal, naglilingkod ang mga Kristiyano noon with excitement. Excited silang naglilingkod. Basahin po natin mga talata. Psalms 42 verse 1 and 2, Psalms 63 verse 1, at Psalms 143 verse 6. Dito po sa awit, chapter 42 verse 1 and 2, kung paanong humihingal ang usa sa pagkao sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinakauhawan ka ng aking kaluluwa, ang Diyos. Ang buhay na Diyos, kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Dito sa awit, chapter 63, verse 1, O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hanapin kita nga maaga. Kinauhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikyan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. Psalms 143 verse 6, tsaka sunod natin ang Lucas 21 verse 38. Dito po sa awit 143, talatang 6, iginagawad ko ang aking kamay sa iyo, ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo na parang uhaw na lupain. Lucas 21, talatang 38. Dito po sa Lucas 21, talatang 38. 21:38. 21:38 na Lucas. At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, ang halimbawa ng tinatawag na pananabik. Excitement. At tulad ng Abraham, pagkakita niya sa mahal na Panginoon, malayo pa lang, nagmabaniri siyang tumakbo, mga minamahal. Excited siya. Kaya sabi rito, iginagawad ko ang aking kamay sa iyo o aking kaluluwa, nananabik ako na parang uwaw sa lupain. Kaparang usa, mga minamahal, na nananabik sa malamig na tubig. Dapat, mga minamahal, dapat lagi kang sabik. Lagi kang uwaw sa presensya ng Diyos. Pag pumasok na sa iyo, maminamahal, yung nababagot ka na sa paglilingkod,
Ako, linggo na naman. Ano ba naman yan? Ang bilis ng araw. Kakadalo ko lang ng linggo na naman, nakakatamad. Pag ganun ka, backslider ka na. Pag hindi na number one priority mo ang paglilingkod sa Diyos, kaya nga, minsan maminamal, dadalo tayo late na. Kasi hindi mo alam yun, linggo na naman. Pag sabi ka, maminamahal, gaya ng mga unang mananampalataya, no, kung mabasa nyo ang Exodus, dito sa Exodus, maminamahal, ang mga tao noon, sabi, 3 araw pa lang bago dumating ang kanilang pagtitipon, 3 araw pa lang naglalaban na sila ng kanilang mga damit para humanda sa pagharap sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo, maminamahal, mga ibang Kristiyano, minsan darating na, kalahati na ng worship. Minsan ng mga Kristiyano, linggo nga lang, huwag kayo masaktan, maminamahal, sinasabi ko lang sa inyo, paano ipakita ang kahangangang pagsamba. Minsan linggo nga lang tayo dumadalo, hindi pa natin naabutan yung simula. Pag ganun ang ating paglilingkod sa Diyos, maminamahal, hindi ka nasabik, wala nang excitement. Malulugod ang Diyos. Kahit bumilang ka na ng ilang taon, 10 taon ka na, 20 taon ka na naglilingkod sa Diyos, o bumilang ka na ng napakabang panahon sa paglilingkod sa Diyos, hindi nagbabago ang pagtingin mo sa Kanya. Kung gaano ka excited noon, excited ka pa rin hanggang ngayon sa paglilingkod. Amen? Pero, pag wala ka ng pananabik, hindi mo na number one priority ang Diyos dahil iniisip mo kasi, Brad, may trabaho ko. Kasi, Brad, meron akong importanteng ginagawa. Kasi, Brad, meron akong importanteng negosyo. Bakit? Meron pa bang mas importante sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Amen? Alam nyo, malalaman nyo lang napakalaga ng kaligtasan pag nandun tayo sa senaryo na nandun ka sa barko. Na lulubog yung barkong kinalalagyan mo, yung barkong kinasasakyan mo, at sabihin sa iyo ng kapitan, itapon nyo ang lahat ng inyong kargamento dahil kung hindi natin itatapon ang ating kargamento, ang barko natin lulubog. Kung gusto nyong maligtas ang buhay nyo, lahat ng kargamento nyo itapon sa dagat para hindi tayo lumubog. Gagawin mo yan kahit nandun lahat ng kayamanan mo. Kahit nandun lahat ng nandun lahat ng pera mo, nandun ang mga mahalagang bagay sa'yo. Gagawin mo yan para sa buhay mo. Amen? Kaya ganun kalaga ang kaligtasan. Sabi, for what shall profit a man if he gain the whole world but suffer and lose his own soul? Anin mo, maminamahal ang mga material na bagay. Pagdating ng araw, hindi mo na mapakinabangan yan. Pag nagkatata ka ng 666, hindi mo pwedeng ibayad yan. Yung libo mo, yung peso mo, kahit milyonaryo, hindi makakabili ng isang tinapay pagdating ng tataka ng 666. Ang pera mo sa bangko, hindi mo na ma-withdraw. Ang mga pinaghirapan mo dito, mga negosyo mo, anytime mangyari yan. Kung paano biglang nangyari yung lockdown, ganun kabilis ang pangyari, hindi mo karakadaka makuha ang pera mo sa bangko pag nagkaroon ng tinatawag na one world, one government, one religion. Katulad yan ng lockdown, biglaan. Hindi mo inaasahan. Kaya nga, walang ibang pinaka-importanteng dapat gawin natin, bigyan ng pahalagahan sa lahat, kundi ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. At kung gusto mong mapahanga ang Diyos sa paglilingkod, maglingkod ka lagi na mayroong excitement. Kailangan sabik na sabik ka. Kailangan, sabi nga, katulad ng usa na nananabik sa malamig na tubig, ganon kinauhawan ng aking kaluluwa ang pagharap sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dapat hindi nagbabago ang iyong excitement, hindi nagbabago ang pananabik sa paglilingkod mo sa Diyos. Pero kapag ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, napipilitan ka lang, nako, kung hindi ka pa yayain ng nanay mo, hindi ka pa yayain ng lolo mo, hindi ka pa yayain ng lola mo, hindi ka pa yayain ng mga kaibigan mo, ng mga kapatiran, kung hindi ka pa i-follow up, ikinalulungkot ko, maminamahal. Hindi malulugod sa iyo ang Diyos at hindi ka pwedeng makapasok sa kaharian ng langit. Kasi ang pagpasok sa kaharian ng langit, kailangan pilitin mo sa pilitan yan. Amen. Kaya dito po, maminamahal, makita po natin paano ipinakita ni Amang Abraham ang excitement.
Talagang nagkakandara pa siya. Dapat magkandara pa ka sa pagdalo. Magkandara pa ka sa pagpunta sa gawain. Magkandara pa ka sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Huwag mong baliwalain ang kaligtasan. Bakit? Buhay ng Diyos ang ibinigay sa iyo para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi ka na nga ang namatay. Siya na nga ang namatay para sa atin. Tapos, hindi mo pabibigyan ng importansya. Ibinigay sa iyo lahat ng mahal na Panginoon. Pero ginawa mo lang siyang sekundaryo sa buhay mo. Ginawa mo lang siyang panakip-butas. Ang mahal na Panginoon may-ari ng buhay natin. Lahat ibinigay niya para sa atin, pati buhay niya. Tapos, ang paglilingkod natin, patumpik-tumpik lang. Sinong Diyos ang hindi mainsulto? Sinong Diyos ang matutuwa sa mga ganong paglilingkod na ibinigay niya lahat para tayo iligtas, para makapiling sa langit? Tayo naman, maminamal, ginawa lang natin panakip-butas ang Diyos. Pag wala tayong ginagawa, doon lang tayo dadalo. Pag hindi tayo busy, doon lang tayo dadalo. Pag walang importanteng pupuntahan, doon lang tayo dadalo. Sinong Diyos ang malulugod sa atin? Kung ganun sistema ang paglilingkod natin sa Kanya. Amen. Pangalawa, maminamahal, sabi po rito, yung tinatawag po, maminamahal na humility. Humility. Sabi po ng verse 2 pa rin ng Genesis 18, humility, sabi rito, at si Abraham, maminamahal, ay yumukod sa lupa. Siya'y sumamba, maminamahal. Kaya nga, sinabi ng Biblia sa Psalms 95 verse 6, "Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker." Magsiluhod tayo sa Panginoon. Sumamba tayo sa ating mahal na Panginoon. Iluhod natin ang ating mga tuhod at tayo po, mga minamahal, ay yumukod sa harapan ng ating dakilang Diyos na lumalang sa atin. Ang tawag dyan, humility. Amen? May mga kapatiran, maminamahal, may mga mananampalataya, pati pagtaas ng kamay. Hindi man lang maibigay sa'yo. Pag nagtaas ng kamay, ganun. Kala mo karatista. Sabi ng Biblia, iunat nyo ang inyong kamay na walang pakikipagtalo. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 8, nakaunat ang kamay. Amen? Walang pakikipagtalo. Itaas natin ang ating kamay na walang pakikipagtalo. Pag ikaw ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, kalimutan mo kung sino ka, tsaka kung ano ka. Kalimutan mo kahit ikaw na yung Miss Universe. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Pag sumamba ka sa Diyos, kahit magkagulo-gulo ang buhok mo, kahit magsama ang sipon at luwa, huwag mong intindihin yan. Ang mahalaga, mapaluguran mo, mapahanga ang Diyos sa pagsamba mo. Minsan nagiging hadlang yan yung isip, ano na kaya itsura ko? Baka itsura ko. Imbis na mararamdaman na yung Holy Spirit, pag naalala niya yung itsura niya, baka pinagtatawanan na ako, baka naka-close up ako. Kaya babaguhin niya yung figura ng mukha niya. Maraming mga ganong mga Kristiyano, kaya nga hindi napapahanga ang Diyos sa pagsamba. Dapat pag ikaw ay sasamba sa Diyos, kalimutan mo kung sino ka at kung ano ka. Isipin mo, katulad ni Haring David, siya'y hari, pinakamakapangyarihang hari sa buong mundo, maminamahal. Lahat ng mga kaharian nilupig ni Haring David. Tinitingala, ginagalang, pero nung siya sumamba sa Diyos, hindi niya na inintindi kung ano na ang kilos niya, kung ano na itsura niya. Sabi, at si David ay sumayaw ng buong lakas para sa mahal na Panginoon. Kaya pinagtawanan siya ng asawa niya. Sabi, para kang taong walang kabuluhan. Hari ka pa naman. Para kang nagpuri sa Diyos ng walang kwentang tao. Pero sabi ni David, hindi ko pwedeng hindi paglingkuran ng malapang na ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa sapagkat siya ang naglagay sa akin bilang hari. Kaya gagawin ko lahat ng magagawa ko para mapaluguran ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Pinakamakapangyarihang hari sa panahon niya. 40 years na nag-hari sa Israel. United Kingdom, hindi pa divided kingdom ang Israel. Napagkaisa niya ang bansang Israel, United Kingdom, for the almost 40 years. Mga minamahal, dahil nalugod ang Diyos sa kanya, kasapagkat kapag siya isasamba sa Diyos, hindi niya iniintindi kung sino siya at kung ano siya. Amen.
Meron mga Kristiyano, pag sumamba, ako, nakakaya naman eh. Engineer ako eh. Attorney ako eh. Tapos makita akong sumasayaw na parang may ano sa ulo. May sayad. Hindi, ayaw nilang makita ng mga kakilala nila na nagsasayaw siya. Eh sabi ng Biblia, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Sumayaw kayo sa mahal na Panginoon. Sabi, serve God with tremble and dance. Kaya pag inisip mo kung sino ka, kung ano ka, hindi mo mapapahanga ang Diyos. Kasi magkakaroon ka ng pride. Amen? Kailangan paglapit mo sa Diyos, dapat humble ka. Kalimutan mo kung sino ka, kung ano ka. Ang importante, nasa harapan ka ng ating napaka-mabait at kahangangang Diyos na tayo iniligtas sa pamagitan ng kahangangang paraan. Amen. Kahit anong gawin mo, kahit ikaw magkadungis-dungis dyan sa lupa, magpagulong-gulong ka dyan, basta malugod sa iyo ang ating malapano. Tignan nyo dito sa Lucas Kapitulo 7, talatang 37 hanggang 38, yung babaeng maganda, si Mary Magdalene. Hinahangaan siya, mga minamahal, talagang iniidolo siya ng mga tao noon sa kagandahan. Pero nang siya po ay lumapit sa ating malapang noon, hindi niya inisip kung ano siya at kung sino siya. Sabi po rito, basahin po natin ang Lucas 7, 37 hanggang 38. Dito po sa Lucas chapter 7, verse 37 up to 38, at narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang maalaman nang siya ay nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luho ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinuskus ng buhok ng kanyang ulo, at hinagkan ang kanyang mga paa, at pinapahiran ng ungwento. Amen. 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 Si Mary Magdalene, maminamahal, pagkakita niya sa mahal na Panginoon, sabi karakadaka siya'y lumuhod. Binasa niya ng luwa ang mga paan ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos niyang basain ang kanyang mga luwa, pinunasan niya ng kanyang napakalinis at napagandang mahabang buhok. Pinunasan niya ng kanyang magandang buhok ang paan ng mahal na Panginoon. Pagkatapos niyang punasan ng kanyang mahabang buhok, binuhusan niya ng mamahaling ingwento, yung pabango, na nagkakalaga ng 300 denaryo. Na nung panahon na yun, ang sweldo ng isang tao maminamal sa isang araw ay 100 dinar. Ibig sabihin, 300 days pagtatrabahuan ng karaniwang manggagawa ang ibinuhos niyang mamahaling pabango. Hindi niya inisip kung ano siya, hindi niya inisip kung ano, mga minamalang nagiging itsura niya, kung ano ang sasabihin ng mga tao sa kanya. Ang iniisip niya, nandun ang ating kamanghamangang Diyos. Nandun ang ating napakadakilang Diyos. Nandun ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung mga ibang Kristiyano, kaya imposibleng mapahanga nila ang Diyos sa pagsamba. Pati ba naman pag-iyak, nahihiya pa. Pag-iiyak yan, yuyuko. Yung iba pinipigil talagang umiyak. Pinipigil. Pag pinipigil mo ang iyak, maminamahal, ibig sabihin, ang tawag dyan, pride. Pride yan. Sabi ng Biblia, pride goeth before destruction. Pag pinipigil mo, maminamahal, ang pagluwa mo, lahat ng mga gagawin mo para sa Diyos ay puro limitado. Iniisip mo, baka may nakakaya, baka makita ako ng mga crush ko, baka makita ako ng kakilala ko. Lalo na pag nandun tayo sa mga krusada, nandun tayo sa mga open air, hindi ka na makasamba ng ginagawa mo dito sa bahay-sambahan kasi nahiya ka. Pride yun. Pride yun. Kailangan ang pangalawang gawin mo para mapalugdan mo ang Diyos, para mapahanga ang Diyos, mga minamahal, humility. Amen? At sa humility, kasama sa paglilingkod sa Diyos sa humility, yung treatment, yung tinatawag na treatment mo sa tao. Yung paano mo tatratuhin ang kapwa mo Kristiyano. Kapag ikaw ay sumamba, huwag mong isipin na mas mabuti ka kaysa sa iba. Amen?
Kasi may mga Christian, naku, paiyak-iyak pa to. Kung hindi ko alam mo lang, naku, alam ko lang ang buhay nitong taong to. Iniisip nila, parang iniisip nila mas mabuti sila kaysa sa iba. Hindi ganon. Sabi rito sa Philippians chapter 2, verse 3 up to 8. Sabi rito, mga minamahal, alisin natin yung mga bagay na yan na tanda po ng tinatawag na kapalaluan. Ang pagkabahagi, ang mga bulong-bulungan, sabi, tayo po, maminamahal, ay sabi rito, isipin nating mas mabuti ang iba kaysa sa atin. Lagi nating isipin ang kapakanan ng iba. Lagi nating isipin ang kapakanan ng iba. Lagi mong isipin sa pagsamba, madali kang mahipo ng Diyos. Pag-iisipin mo mas mabuti sila kaysa sa iyo. Amen? Lagi mong isipin, mas mabuti sila kaysa sa iyo. Pag laging iniisip mo, naku, na mas magaling ka, mas mabuti ka, mas karapat-dapat ka, hindi mo mapapahanga ang Diyos. Pero pag ikaw ay humble, kapag ikaw maminamahal ay mapakumbaba, kahit nandiyan ka lang sa kasuluk-sulukan, nandiyan ka sa hindi nakikita ng tao, umiiyak ka, nagpapakumbaba ka sa Diyos, hindi mo alam, maminamahal, hangang-hanga ang Diyos sa iyo. Malulugod ang Diyos sa iyo, pagpapalain ka niya. Sabi rito, basahin po natin Philippians chapter 2, verse 3 up to 8. Filipos, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 8. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi pagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palipasin na sumpungan sa anyong ito, sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmamasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. Amen. 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 Isang malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sana maunawaan po natin ang ibig sabihin ng humility, maminamahal. Ang humility, yung pong hindi natin iniisip na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Huwag nating ipalagay sa iba na tayo ay mas mabait o mas karapat-dapat kaysa sa iba. Sabi, alisin nyo ang mga bagay na sasakit ng damdamin ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng pagkakampi-kampi, sa pamagitan ng mga pagpapalalo, kundi sa pamagitan ng kababaan ng pag-iisip ay ipalagay ng bawat isa, ang iba ay lalong mabuti kaysa sa inyong mga sarili. Huwag natin tignan ang ating sariling kapakanan, kundi tignan lagi natin ang kapakanan ng iba. Amen? Kasi kaya may mga mananampalataya, maminamahal, na natatakot dumalo pag sila'y nagpahinga na sa pagdalo. Nahihiya sila. Kasi minsan, naririnig nila, maminamahal, na sila'y pinag-uusapan. Naririnig nila na sila'y nasisirang puri. Parang, kumbaga sa sanlibutan kung tawagin ay natichismis. Pero tayo, hindi dapat magkaroon ng ganun. Lagi nating ipalagay sa isip natin na laging mas matuwid ang iba kaysa sa atin. Amen! Huwag nating gawin ang mga bagay sa pamagitan ng kampi-kampi, sa pamagitan ng mga, sabi rito, pamagitan ng mga bulong-bulungan, mga pagpapalalo, kundi sa pamagitan ng kapakabambaan ng isip. Sabi, magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng kay Kristo, bagamat siya'y Diyos. Hinubad niya ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Nag-anyong alipin, nakitulad sa isang tao at bilang tao, sabi, nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Wala nang pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya wala nang makahigit sa kapangyarihan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero sabi, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Amen! Ibang mga Kristiyano, pag titulado na, pag sila engineer na, pag hindi mo tinawag na engineer sa pagpapatuto, tisod na.
Pag hindi mo binanggit yung kanilang katungkulan, ng kanilang profesyon, tisod na. Hindi binanggit, engineer ako, architect ako, colonel ako, general ako, hindi binanggit. Natitisod na. Ang mahal Panginoon nga, nasa Kanya na ang pinakamataas na kapangyarihan, ang Diyos, ang pagiging Diyos, hinubad niya to. At sabi, nagpakumbaba, naging alipin, at nakianyong katulad ng tao, at nagpakamasunurin hanggang kamatayan sa krus. Yung iba, ang laki kong mag-tights dito, wag mo kong uutusan sa CR. Mag-utos ka ng iba dyan, ang laki ng binibigay kong tights. At saka professional ako. Naka-white collar ako sa opisina, tapos pagdating dito, paglilinisin mo lang ako ng CR. Pagwawalisin mo lang ako. Pag ganun ka, wala kang kaligtasan. Wala kang kaligtasan, basta ganun ang attitude mo. Hindi ka aakyat sa langit. Kasi si Satanas nga, nasa langit na, pinalayas pa eh. Ikaw, aakyat ka pa lang, paano ka paakyatin? Mangyayari lang yung kapalaran mo kay Lucifer, kay Satanas. Amen? Kasi ang Diyos, sabi, gumagalang sa mga tao kahit mabababa. Kahit ano pa ang pinakamaliit na kalagayan mo sa buhay. Sabi ng Psalm 138 verse 6, kahit ikaw na'y namumulot lang ng basura, kahit ikaw ay taong grasa lang, kahit ikaw ay pinakamababang tao, wala kang profesyon, wala kang edukasyon, wala kang pinag-aralan, wala ka kahit ano, grabe ang pagtingala sa iyo ng Diyos, ginagalang ka niya. Amen. Ang Diyos nga gumagalang sa atin. Tapos hindi natin igagalang yung ating kapwa. At sabi, huwag niyong isipin na mas mabuti kayo kaysa sa iba, mas mataas sila kaysa sa inyo. Huwag niyong isipin na mas karapat-dapat kayo kaysa sa kanila. Lagi niyong isipin na mas karapat-dapat sila kaysa sa inyo. Mas mabuti sila kaysa sa atin. Amen? Pag ganun ang pag-iisip natin, hindi ka magkakaroon ng pride. Hindi ka magiging mata pobre. Sabi rito, basahin natin ang Psalm 138, verse 6. Diyos na yan, ginagalang pa ang mga maliliit na tao. Dito po sa awit, chapter 138, verse 6. Sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa. Ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Amen. 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 Praise the Lord. Kaya kapag humble ka, maminamahal, mapapahanga mo ang Diyos. Amen? Hindi yan palakihan ng pagbibigay, hindi yan paganda ng performance, hindi yan pagalingan ng boses, hindi yan pagalingan ng tugtog para mapahanga mo ang Diyos sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Pag nagpakumbaba ka, hangang-hanga sa iyo ang Diyos. Kahit nandiyan ka lang sa sulok, wala kang ginagawa, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, umiiyak ka, nagpapakumbaba ka, nakikinig ka ng taimtim sa salita ng Diyos, napapahanga mo ang Diyos. Hindi mo kailangan ang paghanga ng tao, ang kailangan mo ay ang paghanga ng Diyos. Tignan nyo dito sa Deuteronomy chapter 17 verse 12. Ang pinakakapalaluan, pinakakayabangan na gagawin mo sa harapan ng Diyos pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Wala nang pinakamayabang sa lahat ng mga mayayabang sa balat ng lupa, kundi ang mga taong ayaw makinig ng salita ng Diyos. Sa Biblia noon, pinapatay sila. Karakada ka pinapatay yung mga ganong kapalaluan. Sabi, gumagawa ng kapalaluan na hindi nakikinig ng salita ng Diyos, yung mga nangangasiwa sa dambana ng mahal na Panginoon. Basahin natin dito, may dagdag na Deuteronomy 17:12. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 17, talatang 12. At ang tao na gumawa ng pagpapalalo, sa di pa ikinig sa serduti na tumatayo upang mga siwa doon sa harap ng Panginoon Diyos o sa hukom, ay papatayin nga ang taong yaon at iyong aalisin ang kasamaan sa Israel. Amen. 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 At ang tao, sabi ang tao na gumagawa ng pagpapalalo, ibig sabihin ng pagpapalalo, kayabangan. Sa hindi pakikinig sa mga nangangasiwa sa dambana ng mahal na Panginoon, kahit hukom pa yan, kahit saserdote pa yan, kahit mga preachers pa yan, hindi ka nakinig, yan po ang pinakakayabangan sa lahat ng kayabangan sa mata ng Diyos. At noon, pinapatay ka rakadaka, pero ngayon, spiritual death. Ang spiritual death, buhay ka physically, pero patay ka spiritually. Hiwalay ang espiritu ng Diyos. Patay ka na spiritual, pero buhay ka physical.
Pero pag namatay ka, diretso ka sa impyerno. Diretso ka sa parusa sa impyerno kapag ikaw po ay hindi nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Amen? Yan po ang pangalawa, maminamahal. Pangatlo ay serving. Ang pangatlong paraan para mapaluguran natin ang Diyos, serving. Sabi rito, maminamahal, nabasa po natin sa Genesis chapter 18 verse 3 up to 6. Sabi rito, at nagsabi ang Panginoon at nagsabi si Abraham sa Panginoon, kung ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay pinamamani ko sa iyo, huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalan kayo rito ng kaunting tubig at hugasan ko ang inyong mga paa at magpahinga kayo sa ilalim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palaksin ang inyong mga puso. Pagkatapos ay magsipagpatuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod. At nagsipagsabi, mangyayari ang iyong sinabi. At si Abraham ay nagmadali at napasatolda at sinabi, maganda ka kaagad ng 3 takal na mainam na harina at iyong patayin at gawin mong munting tinapay. Ang tawag niyan, serving. Amen. Gusto mong mapalugdan ng Diyos, maminamahal, hindi pwedeng tatayo, uupo at uuwi ka na lang. Gumawa ka ng paraan na makapaglingkod. Serving. Katulad ng ginawa ni Abraham. Nung dumating ang mga anghel, mga minamahal, ito ang ating mahal na Panginoon, nag-anyong 3 anghel. Ang sabi niya, pumarito kayo. Tumigil muna kayo sa aking bahay. Gagawa ko kayo ng pagkain makakain at hugasan ko ang inyong mga paa. Hugasan ko ang inyong mga paa at ihahanda ko ang pagkain para sa inyo. Ang tawag niyan, serving. Kapag nga ikaw ay dadalo, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, huwag kang makontento na tatayo, uupo at uuwi na lang. Gawa ka ng paraan paano paglingkuran ng mahal na Panginoon. Amen. Ang unang paraan, maminamahal, para mapaglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon, serve God with your talents. Kung ano meron ka, serve God with your talents. Ang ibig sabihin ng talents, time, ability, at yung resources. Kung wala kang mga resources, wala kang pwedeng gamitin mo na pag-aari para ipagamit mo sa gawain ng Diyos, ikaw mismo magpagamit sa Diyos. Mag-choir member ka. Amen? Mag-worker ka, magpagamit ka sa church, may mga ginagawa dito sa church, tumulong ka. Ang daming pwedeng gawin para makapaglingkod ka sa Diyos. Hindi yung ang tagal na natin sa mahal na Panginoon, wala tayong ibang ginawa kundi tumayo, umupo at umuwi. Serve God with your talents. Anong talent mo? Dito sa Jesus Miracle Crusade, dito ka lang makakakita ng mga awit kahit hindi maganda boses, choir member. Samantalang doon sa mga Diyos-Diyosa, sa mga ribulto ang Diyos nila, kailangan mag-aaral ka ng voice lesson bago ka maging choir member. Dito, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Amen? Pag marunong ka lang magpakumbaba, marunong ka sumunod, choir member ka na. Amen? Dapat ganun. O kaya yung ability, anong mayroon ka? Ability. Marunong ka magmaneho, magpagamit ka, gamitin mo ability mo na yan. Marunong kang tumugtog o hindi ka marunong, magpaturo ka para magamit ka. Hindi yung darating na lang ang Diyos, anong ginagawa mo? Tatayo, uupo at uuwi. Sabi sa iyo ng mahal na Panginoon, ikaw tamad at walang kabuluhan. Sabi ng Biblia, gagantimpalaan ka ayon sa iyong ginawa. O kaya, serve God with your resources. Meron kang ari-arian, meron kang bukid na hindi mo na ginagamit. Paggamit mo sa gawain na mahal na Panginoon, meron kang sasakyan. Dalawa, tatlo, paggamit mo sa gawain na mahal na Panginoon. Sobra-sobra ang blessing mo. Hindi mo lamang kung saan mo na gagawin mong kapakipakinabang yung pera mo, ibigay mo sa gawain ng Diyos para maging kapakipakinabang, hindi kung saan mo lang gastusin sa mga walang kabuluhan. Yun yung ibig sabihin ng talent, yung time, abilities, and resources. Huwag yung bibilang ka na ng ilang panahon, hindi ba nakakakayo yung puwet natin? Puro na lang tayo, tatayo, uupo at uuwi. Sa buong bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos, yun lang ba ang mai-contribute natin sa paglilingkod? Dapat meron kang gagawin. Amen? Meron kang gagawin sa paglilingkod sa Diyos. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Serve God with your talents.
Amen. Ang nakakalungkot pa, maminamahal, nandito na tayo sa paglilingkod sa Diyos, hindi pa natin magawa yung gustong ibigay, inihingi ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Paglingkuran mo, mahal po na may kagalakan. Ang mga kapatid, akala mo namatayan ng alagang pusa. Tignan nyo yung itsura nyo. Lahat kayo parang mahal na araw. Sabi, serve the Lord with gladness. Amen! Lahat na masaya magsabing, praise the Lord! Kanina ko pa kayo nakita seryoso talagang lungkot na lungkot kayo. Para kayong tinakluban ng langit at lupa. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Pero mo, tagal mo na naglilingkod sa Diyos, palakpak pa lang ang kabisado mo. Ni isang lyrics, wala kang alam na kanta. Meron na nga tayong mga, mga monitor. Hindi ka pa kumanta. Ang kabisado mo pala mula naging Kristiyano ka, palakpak pa lang ang kabisado mo. Sintonado pa. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Yan ang serving. Amen? Huwag na lang uupo, tatayo, uuwi. Wala tayong ginagawang serving doon. Nandito ka na rin lang, gawin mo na lahat na magagawa mo. Pumalakpak ka ng malakas, sumayaw ka ng malakas, buong isip, buong kaluluwa, umawit ka ng malakas. Alam niyo ba, kaya ako naging choir member? Kahit sintonado ako. Kumakanta ako ng malakas noon. Nasa likod ko si Mala Pastora, si Mama Der. Kumakanta ako. Mas malakas pa yung boses ko sa buong choir. Hindi ko alam, nasa likod ko si Mama Der. Sabi sa akin, Brother Boy, tama na yan. Sige, choir member ka na. Huwag ka lang kumanta. Pinahinto ako para maging choir member. Pinahinto ako kumanta para maging choir member. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Kumanta ka kahit sintonado ka, hindi titignan ng mahal na Panginoon. Ang ganda ng boses mo. Kahit sarayronin mo ang boses mo, kung di mo man inaalay sa Diyos yan, baliwala yan. Pero kung ang boses mo ay hindi maganda, sa Diyos mo inalay, yan ang kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Mapahanga mo ang mahal na Panginoon. Ahanga sa iyo. Ahanga sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Napakasarap mapahanga ang Diyos, maminamal, tandaan nyo. Pag napahanga mo ang Diyos, hindi matapos ang kagalakan mo. Sabi, overflowing joy. Hindi mo malagyan hindi mo alam kung saan mo lalagay yung kagalakan nasa puso mo. Nandun ka na sa inyo, masaya ka pa. Amen? Pag napahanga mo ang Diyos sa pagsamba, wala kang dapat ikalungkot, maminamal, dahil bibigyan ka ng kagalakan ng ating dakilang Diyos. At ang kauli-ulian, giving. Giving ang kauli-ulian. Sabi ng verse 8, maminamahal, dito sabi rito ng talatang verse 8 na nabasa po natin, at si Abraham ay nagbigay ng, at si Abraham ay tumakbo at pumunta sa bakahan at nagdala ng isang bata na mabuting guya at ibinigay sa kanyang alipin, doon sa kanyang mga bisita. Amen? Yan, sa giving. Minsan may mga Kristiyano kaya ang tagal nang naglilingkod sa Diyos, kung kailang giving tsaka napapaihi. Habang umiihi, tinitignan kung tapos na yung giving. Kapag wala nang giving, wala na ako, tapos na akong umiihi. Para kunyari, hindi sinasadya. Tapos na yung giving, sayang naman. Pero, sinadya talagang pumunta sa CR. Ang daming pagkakataon na iihi, pero pag natapat pa sa giving, kung hindi ba naman umiiwas talaga. Hindi nyo alam, doon yung mapapahanga ang Diyos sa giving. Isa yan, sabi ng Biblia, si Abraham, lahat ng ginawa niya sa mga talatang ito, wala ng pinakamabuting mga minamahal na mga naging lingkod ng Diyos, kundi si Abraham, sapagkat siya lang ang nakapagpahanga sa Diyos sa buong buhay niya. Amen. Giving. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa pagbibigay at sa paggawa ng mabuti, sabi ng Hebrew 13:16, huwag niyong kalilimutan sapagkat ito ay higit na kalugod-lugod sa Diyos. Higit na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kung mabasa niyo rito, maminamahal, 2 Kings chapter 4, verse 8 up to 10, sa huling talata na yan, maminamahal,
ito pong si Elisha, si Eliseo, hindi naman siya kilalang lingkod ng Diyos. Hindi naman kilalang mangaral ng Diyos. Pero nung nahalata nung babae na parang lingkod ng Diyos to, parang mangangaral to, ang ginawa niya, nagpatayo siya ng bahay doon kay Elisha. Tapos sabi niya, pag tuwing dadaan dito si Elisha, dito siya matutulog, dito siya kakain, dito siya magpapahinga. Hindi niya kilala sapagkat napapagalata ko na parang mangangaral ng Diyos itong si Elisha. Parang lingkod ng Diyos itong si Elisha. Hindi pa Kristiyano, hindi niya pa kilala, nahalata niya pa lang sa kilo, sa ugali at sa mga pananalita. Parang lingkod ng Diyos, parang mangangaral ng salita ng Diyos si Elisha. Kaya kutob pa lang niya, pinagtayo niya na ng bahay. Ginawa niya na ng lamesa. Tapos, tuwing dadaan doon, pinakakain niya. Yung mga Kristiyano, kumusta ang Kristiyano ngayon? Ang tagal na nilang kilala kung sino ang ating pastor, ating beloved pastor, kung sino ang mga mangaral ng salita ng Diyos. Ewan ko lang kung meron nakagawa niyan. Sila kutob pa lang yun. Dito kutob pa lang, sabi parang napapaghalata ko na ito'y lingkod ng Diyos. Basahin natin ng 2 Kings 4:8 up to 10. Dito po sa Ikalawang Hari, Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 10. At nangyari, isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Sunem, na kinarororo na isang dakilang babae, at pinilit siya niya na kumain ng tinapay, at nagkagayon, na sa tuwing siya dadaan doon ay lumiliko roon upang kumain ng tinapay. At sinabi niya sa kanyang asawa, narito ngayon, aking nahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Isinasamo ko sa iyo na tayo gumawa ng isang maliit na silid sa pader at ating ipaglagay siya roon ng isang higaan at ng isang dulang at ng isang upuan at ng isang kandelero at mangyayari pagka siya'y dumarating sa atin na siya'y papasok doon. Amen. 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 Sabi ng babae, tinawag kagad na dakila. Bakit tinawag? Sabi, the great woman. Ang dami mabubuting babae doon sa panahon maminamahal ni Eliseo. Ang daming mabubuting babae. Andun sila Deborah, nandun si Sarah, nandun si Rebecca, nandun si Rachel. Pero sa lahat ng mga babaeng binanggit, itong hindi Kristiyano, tinawag na dakila. Tinawag kagad na dakila. Sabi, ang babaeng ito'y dakila. Bakit? Hindi niya pakilala si Eliseo. Kutob niya palang parang nahalata ko, sabi niya. Parang nahalata ko na itong lalaking ito'y lingkod ng Diyos. Kaya gawan natin siya dito ng kwarto. Tapos tuwing dadaan siya dito, lagyan natin ng lamesa, bigyan natin ng pagkain para dito siya magpapahinga, dito siya matutulog, at dito siya kakain. Nalugod ang Diyos sa kanya, maminamahal. Yun po ang ibig sabihin ng mapapahanga mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil pag ginawa mo sa kanila, ginawa natin sa ating mahal na Panginoon. Amen! Sabi ng Galatia 6, talatang 6, ang mga tinuturuan ay makidamay doon sa mga nagtuturo sa lahat ng bagay. Makidamay tayo physically, spiritually, mentally, at materially. Makidamay tayo sa mga nagtuturo. Yung iba, pag medyo napadaan yung mga, tago niyo kaldero, tayo niya may worket. May worket, baka ulam natin, maubos. Imbis na ang mga preacher natin ay magawa natin na mabuti habang sila po, maminamahal, ay kapiling natin. Minsan lang yan, kumbaga sa great opportunity yan, na tayo ay nadalaw ng mga manggagawa, mga minamahal, samantalin yung pagkakataon dahil yun ay paraan para mapahanga mo ang ating mahal na Panginoon. Amen! Maraming paraan, mga minamahal. Kaya nga, kapag gagawin natin ito, tandaan nyo, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, consolation lamang yung kagalakan, pero yung mga pagpapalang material, physical, higit sa lahat spiritual pagpapala, hindi mauubos sa mga Kristiyano, katulad ni Abraham. Basahin yung Biblia, si Abraham, ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. At ang sabi ng Biblia, lahat ng mga makapangyarihang tao galing sa binhi ni Abraham. Iyan po ay dahil napahanga niya ang Diyos, maminamal sa kanyang paglilingkod. Si Abraham, katulad din nating tao yan. Amen? Nagkakasala rin, mahina rin, katulad din natin, nanghihinayang din, pero
Tandaan po natin kung paano nangyari kay Abraham dahil napahanga niya ang Diyos sa paglilingkod. Bakit hindi natin kayang gawin? Ang kaya ng iba, kaya rin natin gawin. Everybody shall praise the Lord! Tayo po tumayo, maminamahal, at minsan pa mawit tayo. Awitin po natin ang awiting above all. Minsan pa nating alalahanin, maminamahal ang pagparito ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang pagkakatawan tao, maminamal yan ang dahilan kung bakit idinadaos po natin ang banal na hapunan para sariwain ang kaligtasan, ang sakripisyo na inihain ng ating mahal na Panginoon sa krus. Sabi nga ng Biblia, maminamal kahanga-hanga ang paraan ng kanyang pagliligtas. Kaya nga, gawin natin kahanga-hanga ang ating pagsamba, paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Umawit po tayo ang awiting above all. Habang inaawit po natin ito, maminamali niling kong ating mga bisita lumapit sa unahan at ang ating pong mga asir-asir at ipamigay rin na po natin ang ating gatas ng ubas at mga tinapay na ating pong pagsasayo-saluhan bilang pag-alaala sa pagparito ng mahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting above all. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you are here before the Lord's throne. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the storm, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all will and treasures of the earth. There's no way to measure what you crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground.
the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above crucified, He lay behind the stone, He lived to die, rejected and alone, like a trampled on the ground. We took the fall and thought of me, hallelujah, above all. Praise the Lord. Sa ating mga bisita, namin naman, sa ating mga baguhan, kindly raise your hands. Taas niyo po yung kamay, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Sa ating bisita, sumabay kayo sa panalangin, banggitin niyo po. Ano yun, maroon ba magtagalog yan? Sister? Kala ko foreigner. Kasi sumabay kayo sa panalangin, sabihin niyo, sasabihin ko, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Wala nang ako po yung nag-aisip hanggang sa oras nito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kung tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen na mahal, ipanalangin po natin ating bagong kapatid. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin ang aming bagong kapatid. Patawarin mo po siya. Isulat mo kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo siyang tunay na anak mo, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hindi naman ito ang una tuloy ng kanyang paglapit, paglilingkod sa iyo. Ito na po maging simula. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Ito po yung aming dalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, mami na mahal, magpabautismo po kayo. Ang bautismo po, ito po ay paghuhugas ng inyong kasalanan. Ito po ay pagtanggap na po ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang ginawa lang natin ngayon ay pagsisisi. Pero pag nabautismo po kayo, iginawad na ng Diyos ang kapatawaran ng ating kasalanan. Kayo po ay tagalangit na, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Kaya mag-decide po kayo magpabautismo para kayo po ay mapabilang na sa mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng kaharian ng langit. Mamaya sabi po kayo sa mga choir member dyan sa mga katabi nyo na magpapabautismo po kayo. Kung handa po kayo magpabautismo ngayon, pwede na kayo makihalo sa banal na hapunan. Pwede na kayo sumalo sapagkat ang banal na hapunan, ito po exclusive para lamang sa mga tagalangit, para lamang sa mga tunay na anak ng Diyos. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan at tayo pwede dako na po sa ating banal na hapunan, mga minamahal, minsan pa.
ating pong pagbulay-bulayin ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salitang ating napakinggan. Mga minamahal, sinabi ko nga po sa inyo, kayang iligtas ng mahal na Panginoon ang kanyang sarili, mga minamahal, upang hindi mamatay sa krus. Ngunit habang siya po'y nahihirapan, mga minamahal, habang siya binubugbog, habang siya po'y ipinapako sa krus, wala siyang ibang laman ng kanyang isip, kundi tayo, mga minamahal. Gusto niya tayong mapatawad, gusto niya tayong magkaroon ng kaligtasan, gusto niya tayong makapiling sa kalangitan. Kaya hindi siya tumawag ng 12 pulutong na mga anghel upang iligtas siya, mga minamahal, kundi siya nagpaubaya na mamatay sa krus upang tayo po'y iligtas. Kaya tayo po, mga minamahal, ang naging sani ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tayo po, mga minamahal, ay nagkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Kaya tayo po ay nagdaraos ng banal na hapunan para sariwain, mga minamahal, alalahanin ang dakilang araw na ito kung paano po tayo iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Tayo po sama-samang manalangin muna, mga minamahal. Manalangin po tayo bago tayo dumako sa banal na hapunan sapagkat napakalaga po ang pagsalo sa banal na hapunan. Si Judas, maminamahal, kahit madumi ang kanyang puso, kahit ang kanyang isip ay punong-puno ng pag-iimbot, punong-puno, maminamahal, ng kasakiman, ang isip ni Judas lagi ay material, pera at pera pa rin. Pero sumalo siya sa banal na hapunan. Yun ang naging dahilan kung bakit siya po, maminamahal, ay napahamak. Sumalo siya sa banal na hapunan na hindi karapat-dapat. Kaya siya po, maminamahal, ay nagbigti at napahamak. Kaya huwag tayong sasalo sa banal na hapunan na hindi karapat-dapat. Tayo po yung mingin ng kapatawaran, magsisi. Ano man ang kasalanan hindi po natin napapagsisiyan. Ang mga kasalanan ating ulit-ulitin, binabalikan. Maminamahal, ang tunay na pagsisisi. Sabi ng Biblia, turn away from sin and turn unto God. Pagtalikod sa kasalanan at paglilingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po yung magsisi. Manalangin po tayo, mga minamahal, upang tayo po maging karapat-dapat, maging kabahagi, maging sakasalo sa banal na hapunan. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, mahal na Panginoon, sasalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Linisin mo pong aming mga puso, napakasagrado, napakabanal, mahal na Panginoon, ang aming pong gagawin sa oras nito. Alam po namin na hindi kami karapat-dapat sa aming mga kalikuan, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang at mga kamalian, mahal na Panginoon. Kaya humingi kami ng kapatawaran. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat. Maging kabahagi ng banal na hapunan, mahal na Panginoon, maging karapat-dapat po kami na isa sa mga mahal na Panginoon, nag-aalala ng iyong kamatayan sa krus upang kami po'y magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain mong bawat sa amin, mahal na Panginoon. Ito po'y aming idinadalangin sa mga pangyarihang pangalan ng mahal na Panginoon Jesus at magsabing Amen. Minsan pa, maminamahal, hawakan po natin ng tinapay. Pagkatapos natin magsisi, maminamahal, tayo po'y dadako sa ating hapunan. Banal na hapunan, ito po'y pag-alaala lamang. Inaalala lamang natin, mga minamahal, ito po'y tinatawag po, mga minamahal, na banal na hapunan, ating banal na Holy Supper, mga minamahal. Hawakan niyo pong tinapay. Ito po'y simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Dahil sa aking marubdob na pagmamahal sa mga tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay namatay, nagdusa, nagkalasog-lasog ang katawan, mga minamahal. Wala nang makahigit sa kamatayan na nangyari sa ating mahal na Panginoon. Kahit sino mga taong namatay ngayon, walang makahigit sa kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi rito, mga minamahal, ng banal na kasulatan, pagkatapos ay pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y kakain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang sabay-sabay, mga minamahal. Kindly, hawakan po natin ang katas ng ubas. Sinabi po ng verse 25 ng unang Korinto 11,
Ang sabi po rito, gayon din naman hinawakan ang saro at pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Gawin po natin habang inaalala ang paghihirap na mahal ang Panginoon. Inumin natin na sabay-sabay. Damin natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon habang tayo umaawit, mga minamahal. Minsan natin, mga minamahal, ipadama ang ating pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ibahagi. Patuloy po natin, mga minamahal, damin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong mayang umiyak. Ang ating pagluha ay tanda, kami naman, na ang Diyos ay napapahanga natin sa ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Hallelujah! Buhay na walang langgas. Ito ang sara ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang sara ng bagong tipan. Inumin mo, mag-isa. Yan ang dugo. Katawan na mayumay, yan ang dugong tumigil. Ito ay aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik. Hallelujah! Ito ay aking patunay, ako'y kasama niyang namatay.
Jesus. Namamalit si Jesus. Amen. Maminamahal, habang nararamdaman pa po natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, samantalayin po natin, maminamahal, na sa ating kalagitnaan na ating dakilang Diyos. Sama-sama nating idulog sa Kanyang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, mga karamdaman natin, mga minamahal, ilingin natin ang kagalingan, mga problema natin, ilingin natin ang kalutasan. Ano man ang ating mga prayer request, ano man ang ating nais, mangyari sa buhay natin, mga minamahal na gusto nating gawin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal para sa atin. Sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos, sama-sama po tayong manalangin. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon. Narito po lahat ng mga minamahal mong mga anak, mahal na Panginoon, minsan pa. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, bago kami lumisan sa banal na lugar na ito. Ipagkaloob mo mga kahilingan ng mga anak mo, mahal na Panginoon. Pagaling mo ang aming mga taglay na karamdaman. Lutasin mo ang aming mga problema, mahal na Panginoon. Ang mga pangailangan pinansyal, mga pangailangan namin sa lahat ng bagay. Punuan mo si malang kapamaraanan, mahal na lalo tigit ang aming mainit, matapat na paglilingkod. Alisin mo ang aming mga natitirang kahinaan. Alisin mo ang aming panghihina, panlupaypay. Alisin mo ang aming mga bisyo pang natitira, mala Panginoon. Lahat ng mga nagiging hadlang ng aming paglilingkod, alisin mo sa buhay namin, mala Panginoon. Hallelujah! Maging number one namin priority ang paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Alisin mo ang panghihina, alisin mo ang panlupaypay ng pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Ipatong natin mamaya naman ang ating kamay sa ating mga ulo. Habang ang kabilang kamay, patong natin sa bahagi ng katawan may karamdaman. At minsan pasaway natin lahat ng gawa ng kalaban. Dalawang kamay, patong natin sa ating ulo, sa ating mga problema, mga kainaan. Hallelujah, mga natitira pa nating mga pintasan. Hallelujah, sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban. Demons, infirmities and diseases. Lahat ng karamdaman, diabetes, asthma, sakit sa puso, ubo, trangkaso, panghihina ng katawan. Hallelujah, anuman mga sakit, mga karamdaman, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit, karamdaman, panghihina ng aming physical na katawan, pinalalayas namin, maging lahat mga sakit ng mga aming webcast viewers, trangkaso, ubo, sipon, high blood, mataas na blood sugar, lumayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, be healed, at makahinaan, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Vices began, problem be solved, poverty, cast out, unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Tayo po tumayon lahat, maminamahal. Minsan pa, maminamahal, dadako po tayo sa appreciate, maminamahal. Alam nyo, maminamahal, inuulit ko po sa inyo, isa po sa nalulugdan ng Diyos sa ating ministeryo, maminamahal. Bakit? Ganito po, pinagpalang ating banal na gawain. Isa po itong itinuro sa atin ating mahal na pastor, yung appreciation. Sabi ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Iba nanalo lang sa loto, nanalo lang sa wedding, lumulundag na sa tuwa. Tayo, ibinigay ng Diyos ang buong kaharian sa langit, maminamahal, pero hindi ginagawa ng tao yan. Pero tayo, gawin natin dito, maminamahal, sapagkat ito po, maminamahal, ay appreciation, nalulugod ang ating dakilang Diyos. Kasabay-sabay sumigaw habang tumatalon, maminamahal, buong puso, buong pagpapasalamat, maminamahal sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sumigaw malakas habang tumatalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At tayo po ay dadako, maminamahal, sa ating pong special monthly offering. Ito po ay pinaka-monthly offering. Iba po yung special offering natin. Tuwing Holy Supper natin, meron tayong monthly offering, maminamahal, sa mga may mga hanap buhay, may mga trabaho, maminamahal, mga kapatiran, may mga negosyo, maminamahal. Ito po ay para po, maminamahal, sa ating po mga gastusin at bayarin din natin, maminamahal. Tayo po ay nagbabayad buwan-buwan ng ating pong hinulugang pastoral house, at the same time ating pong ilaw at ang kuryente. At narito po ang aking co-worker, Brother Paulo, maminamahal, sa ating pong special love offering. Panalangin po natin. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Tayo'y manalangin sa ating special
monthly offering. Mga ito yung gagamitin sa kakulangan sa lahat ng pangangailangan sa lugar na ito. Na ito po'y manalangin po tayo, pangbasbasan natin malapay noon. Taas po natin. Dakilang Diyos sa mga banasyon dakila at mga pangyayari pangalan naming mahalapay ng Jesus. Narito po kami sa aming special month offering malapay noon na ito po'y gagamitin namin, O Diyos, sa pangangailangan yung bahay sambahan sa lugar na ito. Matugunan ang lahat ng kakulangan malapay noon sa lugar na ito, Diyos. Sila ipagpalain mo po ng special na pagpapala yung pagkaloob sa kanila sa patuloy na pagmamalasakit, pagsuporta sa iyong banal na gawain. Itong aming samot dalangin sa mga pangyayari pangalan ng Jesus. Amen. Halina't magbigay, dabis ang ialay. Ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong anihin. Pagpapala ng Diyos, maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay. Nang siksik, liglig at umapaw. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong binigay. Nang siksik, liglig at umapaw. Babalik sa'yo ang iyong binigay. Nang siksik, liglig at umapaw. Nang siksik, liglig at umapaw. Nang siksik, liglig at umapaw. Amen. Praise God. Puri po ating pinarapan ni Jesus. God bless po ating blood selected singers. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. At bless po ating blood selected preacher by Kaluya sa ating napag-arala Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ito ba ating gabay, maging gabay natin sa araw-araw nating pamumuhay. Amen. Praise God. Patuloy po tayo minamahal sa ating mga binamahal na bisita, mga baguhan po, patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po yung madaluhan. Yung araw po ng Miyerkules, ang po ating midweek service, nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal, nagsisimula po yan na alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo na alas 9 ng umaga. At nagtatapos po, tuwing ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. Amen. Praise God. At patuloy po minamahal yung ating Jesus Miracle Hour sa Facebook po, minamahal. Praise God, mapapanood po natin yan. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Sabado. Alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. Bagyo ating television program po sa Dako po ng Maynila, minamahal, sa PTV Channel 4. Tuwing araw lamang po ng Sabado, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating radyo program po, tuwing araw lamang po ng Lunes hanggang Sabado din po yan, minamahal sa DCME, sa AM band po yan, minamahal. Praise God. DCME, 15:30, talahapitan natin mga radyo, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal yung ating mga schedule, na ating mga services, minamahal sa TV, sa radyo, sa Facebook, at yung ating schedule na ating pananambahan po, dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong lihas, mayroon sa ibig palihas, may lihas po tayo. Mayroon din counseling, may katanungan po patungkol sa paglilingkod sa malapay noon. Mangyari lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Diyan po, ating beloved ordained preacher, nakahanda po na kayo po ay kanyang paglingkuran. Amen. Praise God. Mayroon din pong bautismo sa mga ibig magpabautismo, sa hindi po nabautismo, mayroon po tayong bautismo at libre po ang bautismo po rito. At yung damit na suot-suot po ninyo, hindi po nababasayan, na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Kaya kung kapoy willing na magpabautismo,
Mamaya po may magpapaliwanag po sa kahalagahan ng bautismo. At libre po yan, minamahal. Praise God. At kung wala na po, minamahal, additional announcement, tayo tumayo na po, minamahal, pasalamat na po tayo, minamahal. At minamahal, yung additional naman na, yung ating ayuno, pag-ahali na ayuno para po sa 58th year anniversary ng gawain ng Malapay noon. Pagpatuloy po natin ito, minamahal, praise God. Bukas po yung ating fasting area, minamahal, praise God. At minamahal tayo, tumayo na po, magpasalamat na po tayo sa ating pinalapay niyo sa tinatapos sa tagumpay na pananambahan sa araw na ito. At kainli po sa beloved choir, pagkatapos po ng closing prayer, sama-sama po tayo, tulong-tulong tayo ay sa ating mga upuan. Narito po, ating beloved Brother Albert, may panalangin ating pagsamantalang paghiwalay. Amen, praise God. God bless po, beloved preacher, beloved Lanto Montilla. O po dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan niyo po, mahal pong Jesus, minsan ng pamahal Panginoon. Kami po nagpapasalamat, mahal Panginoon, sa katatapos po naming panambahan sa araw na ito, sa iyong gabay patnubay, mahal Panginoon, simula po sa pag-MC, joyful song, solemn song. Maraming pong salamat, mahal Panginoon, ganun din po sa mga awitin ng mga choir, mahal Panginoon. Maraming pong salamat, mahal Panginoon, sa aming mga buhay na patutuo na napakinggan, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon. Po yung nagpatibay ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Ganun din po sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa matatapat na mayong anak na sa kanilang pagbibigay, mahal na Panginoon. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Ganun din po, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At lalo na po, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon, na aming pag-aralan, mahal na Panginoon, na nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, mahal na Panginoon. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa aming paggawi, kung paano niyo po pinag-ingatan, ginabayan, mahal na Panginoon. Ganun din po, mahal na Panginoon, sa aming paggawi, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Pag-ingatan malulahati, mahal na Panginoon, pati maluwaligtas, mahal na Panginoon, na taglay-taglay ang kaligayahan sa aming puso't isipan. Pagpalaan niyo po ang lahat, mahal na Panginoon, sa panalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po, Brother Albert. Magkamayan po tayo, minamahal. Praise God. God bless po sa lahat. Pagpalain po tayo lahat na ating pinalapay ni Jesus. Amen.